So ito po, gusto ko lang pong mag-react. Merong panibagong hirit itong si Congressman Paulo Ortega dito kay VP Sara Duterte. Na tila ba araw-araw sa kanyang mga interview ay may bagong patama kay Pangulong Bongbong Marcos. Parating niyang hinihiritan yung 20 pesos na bigas, o tapos pati yung mga ibang proyekto ni PBBM, hinihiritan ni VP Sara, o tapos yung nangyari sa kanyang kapatid na si Pulong, yung kaso, o pati yung sinisisi sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito, nahirita na siya ni Kong Paulo. Ang sabi niya, ano ba talaga ang naitulong mo sa bayan bilang vice presidente? Imbes na tumulong, parang puro gulo at pag-iwas ang naging ambag mo. Tama nga naman. Kwentahan na tayo ng ambag kasi 3 taon na. Ano ba ang nagawa ni PBBM kumpara sa nagawa ni VP Sara? Nung siya ay DepEd Secretary, ano ba ang kanyang nagawa? Ano ba ang improvements na nagawa niya sa ating educational system? Ilang mga school buildings ang napasagawa nung panahon niya? 'Di ba? Ilang yung mga scores ng mga estudyante tumaas ba? Ano ang naging ambag ni VP Sara? Ngayon nung siya ay naging vice presidente, ano ba ang nagawa niyang tulong para i-uplift yung buhay ng mga tao? Kasi yung ibang mga binibigay niya, kaya naman gawin ng DSWD yun. 'Di ba? Pinasok lang sa opisina niya yung budget, sila yung nag-i-implement, pero sa totoo lang, trabaho ng DSWD yun, sila dapat ang gumagawa. Sasabihin ng iba, syempre yung OVP mas konti yung budget. Bakit nung panahon ni VP Leni Robredo, napakadaming proyekto ang nagawa? Kahit hindi niya kasundo yung Pangulo nun, nakapagpagawa siya ng mga iba't ibang mga proyekto na maraming natulungang Pilipino. Itong si VP Sara, yung kalahati ng kanyang termino, okay naman sila ng Pangulo, pero parang hindi mo maramdaman. At ngayon, puro paninira na lang yung ginagawa niya, at puro mga hindi magagandang mga salita ang naririnig natin sa bunganga niya, at kabastusan pa. Yun ang mas masama doon. Kaya tama lang naman na hanapan natin, kasi puro hirit kay Pangulong Bongbong Marcos. Na ano bang nagagawa? Maraming nagagawa si VP Sara ba? Could we say that about her sa kanyang 3 taon bilang vice presidente? So tama naman itong sinasabi ni Kong Paulo Ortega. So Paulo Ortega, Paulo Duterte, ito yung Paulo na mabait at hindi basta yun, alam niyo na yun, yung isang Paulo dun sa Davao. Pero anyway, ito, actually pumunta ako sa La Union, di ba? Nangampanya ako diyan at doon ko nakita kung gaano ka-loyal, kung gaano kamahal ng mga tao doon ng mga Marcos. Yan talaga ang solid North Marcos country, yung mga taga La Union, mahal na mahal nila. Kaya sigurado ko natutuwa sila na yung kanilang representante sa Kongreso ay ipinagtatanggol ang ating Pangulo. Kasi ganoon naman dapat. Siya ang representative ng La Union. Ang La Union is a solid BBM, solid Marcos country. Kaya he is representing yung kanyang mga constituents. Diba? Ewan ko nga, babat yung mga kalaban itong si Kong Paulo sa eleksyon, kasi yung kanyang lamang malayo naman, pero siya ay nilalabanan ng mga ibang mga kandidato doon sa eleksyon diyan sa La Union. Pero meron siyang kalaban na I think kamag-anak din niya, Ortega din yung apelido. Parang pinapalabas nila na yun daw yung kandidato ng Pangulo, parang ganun yung. Pero tingnan nyo naman itong si Kong Paulo, syempre malapit siya kay Sandro, malapit siya kay Speaker, and of course yung Pangulo ay natutuwa din sa kanyang trabaho dyan sa Kongreso, kaya nga siya Deputy Speaker dyan, mataas yung kanyang pwesto dyan, dahil may tiwala sa kanya ang administrasyon, may tiwala sa kanya si Pangulong Bongbong Marcos. At ito yung tanong ko dun kasi hinihiritan siya nung kanyang nung isa pang tumatakbo na Ortega rin. Babae naman yon. Gustong kunin yung kanyang pwesto. Ito tanong ko, ano na ba ang nagawa niya para ipagtanggol si Pangulong Bongbong Marcos? Diba? Sino ba ang matapang na kumbaga sumasalag sa mga pang-iinsulto nitong mga DDS? Hindi ko lang sure, parang naririnig ko. Correct me if I'm wrong na lang. Parang malapit nga yata kay Bongo. Diba? Yung kalaban ni Kong Paulo dyan. Kanino ba ang loyalty niya?
'Di ba, na kanino ba ang kanyang yung kanyang na kanino yung kanyang puso? Mas na kay Pangulong Marcos ba o mas na kay Bongo? 'Di ba? Baka 'di ba, sa akin lang magandang suriin mabuti ng mga taga La Union. Pero kung pagbabasihan yung mga survey, tsaka ang layo naman ng lamang ni Kong Paulo Ortega diyan. Talagang ganun lang talaga pag eleksyon, ang daming binabato at hinihirit na kahit hindi naman totoo. Ang daming mga fake news, di ba? So sa akin, ito si Kong Paulo Ortega, yan ang talagang yun ang pruweba doon kung gaano siya katapang harapin at i-defend yung Pangulo laban sa mga DDS, laban sa mga supporters ni VP Sara Inday. Di ba? Siya yung nababash kapag meron siyang nasabi, meron siyang na-post na hindi natuwa yung mga DDS, ibabash siya kaagad. Pero sa kanya, he is doing the right thing. Pinaglalaban niya kung ano yung tama, and he is representing yung mga tao sa La Union very well. Kasi talagang doon ako pumunta. Nakita ko talaga kung gaano nila kamahal. Kasi ang sabi nila, talagang ang daming naitulong sa La Union, sa kanilang probinsya ng mga Marcos. Okay, mula of course sa tatay ni Pangulong Bongbong hanggang ngayon kay PBBM, talagang sobrang dami ang naitulong. Kaya ganyan sila magmahal, ganyan sila maging loyal, ganyan sila maging tapat. And of course, nakikita nila sa kanilang representante, and very proud sila na kasi may mga ibang politiko kasi nadadala sa porket maingay sa social media, porket bastos, 'di ba? Kumbaga nanghihina or bumaback out, or ito si Kong Paulo hindi, tumitindig talaga sa kung ano yung tama. At pinaglalaban niya kung ano yung tunay na nararamdaman ng mga kababayan nila diyan sa La Union. Okay? So, yun po yung gusto kong sabihin diyan. Kaya keep up the good work, and sa akin po ay itong si Kong Paulo at saka yung ibang young guns, actually yung buong grupo nila na yon, maraming mga potential na mga pang-national dyan in the future Kaya ako, buong suporta ako sa kanila. Magagaling sila, matatalino, at alam nila kung yung tama at mali, at hindi sila takot doon sa backlash when you are standing up for what is right, di ba? Kasi talagang magaling mambudol yung kabila So anyway, so thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parati guys. Para po sa bayan. Bye-bye.